Next. Okay, letter D. So any of those can be used as grounding electrode conductor. When we say grounding electrode conductor, ito yung conductor from the grounding rod papunta doon sa unang-unang connection, which is the main grounding bus bar or grounding bus. So yun yung main grounding or main earthing bar. So again, when we say grounding or earthing, we're talking about the same thing. Grounding and earthing. So ito yun. Ang tawag natin doon, ito yung grounding rod. Ito yung nakabaon sa lupa. So the connection from that one to panel is your grounding electrode conductor. Yung mga lightning protection natin, nakakonect din yun sa mga ganito. Kaya lang ang setup, may kanya-kanya siya. Normally, ang lightning protection mo, meron niyang sariling earthing system. Yung telecom mo, meron din niyang sariling system. Yung power natin, meron din niyang sariling system. So ito yung tinatawag natin na grounding system ng different, one is lightning protection, the other one is telecom, the other one is power. Pero, dapat dito mga nakakonect yan sa pinakailalim. Kahit sabihin itong tatlo na to na hindi dapat kinoconnect yan, it should be connected. Otherwise, magiging unsafe yung system. Dapat kasi mawawalan ka ng potential difference. This is for safety. Halimbawa, ito yan, isang wire. Kahit ano maging voltahe nito, pag nakahawa ka sa isang wire lang na ganyan, safe ka dyan. Pero, humawa ka sa magkaibang linya, doon ka madidisgrasya. Pero kung isang line lang yan, okay lang. As long as na hindi ka nakatungtong sa ground, of course. Kasi ground is zero. Eh kung may ayaw mo kasi yung potential difference. Yun ang problema, yung potential difference. Since ito, isang linya lang ang pinag-uusapan natin, dyan ka na nakakapit, kahit ano maging voltahe niyan, walang issue. Kaya yung mga tanong ng mga teacher nyo dati, bakit hindi nakukuryente yung ipon dyan? Kanya-kanya tayo ng idea. Ang idea natin is kasi yung ibon, tuyo yung paa niyan, yung mga ganon, yung ibon, walang pakiramdam yan. Marami tayong conclusion, no? Maraming conclusion, di ba? But the truth is, ang totoo doon, wala namang mangyayari sa kanya dyan kasi wala namang potential difference. Magkaroon man, ano ba yung potential difference dito dyan? Ang potential difference yan, yung voltage drop lang mula dito hanggang doon. Eh maliit lang yun, almost zero ang resistance yan. So ang voltage drop niyan is almost zero din. Ito ang dahilan kung bakit pag nagkaroon ng lightning, yung mga cattle, yun ang mga namamatay. Kabayo, baka, kalabaw. Kasi nga, nandiyan sila, nakaganyan. Ito yung paa nila. Ganyan. No? Tapos ito. Pag nagkaroon ng lightning strike, tinamaan tong earth, nagta-travel yan. Ngayon ang problema ito, since nakabukaka silang ganyan, nagiging parallel path sila ng kuryente. Mga ganyan. Since tayo, tao, medyo yung hakbang natin is nasa paa lang, so ang tendency mo, parang ganyan, ito ka. So, maliit yung chance. Yung voltage drop dito, maliit lang. Normally, nakasapatos pa tayo. Ngayon, pero kung mga baka nito, lalagyan mo rito ng sapatos, tinelas, so posible na hindi rin sila mag-disgrasya. Diba? Eh, kaso hindi nga yan eh. Diba? Kaya diba sa mga nadidisgrasya sa lightning, pansin nyo sa mga probinsya, diba? Kasi nga, mga karamihan ng mga tao ron, yung mga magsasaka, nakapayan. Wala ka naman nakakita na ka-Adidas na nagsasaka, diba? So, normally nakapayan mga yan. So, ito yung mga iniiwasan natin yung mga potential difference. Kaya nga ang iniiwasan mo, potential difference. Kaya pagka may lightning, ang pinaka-safe na gawin mo, kailangan parang ikaw na yung hanggat maaari yung paa mo, pagbikitin mo lang. So, pag may dumating na ganyan, walang problema, wala kang potential difference. Eh, kung ayaw tumigil ng lightning lang, gusto mo nang umalis. So, gawin mo, talong-talong ka lang. Ganyan. No? Oh, it's true. Kung titignan mo kung titignan mo yung safety, magpakagaro ka talaga. Or, another way is, talagang pag humakbang ka, make sure na malaki yung gap ng pagsabay ng dalawang paa mo.
Di ba kasi may posibilidad na nakatungtong ka na rito, tapos yung isa nakataas pa. Baka magkaroon ng pag-jump pa dyan sa sobrang taas. Di ba? Kaya nga talagang safe, talagang tumalong ka na nakaganyan yung paa mo, talong-talong kang ganun. At least mukha kang tanga, pero safe ka. Di ba? Kesa naman madisgrasya ka. Nakita mo lang may mga nadisgrasya dyan, ayaw pang tumigil ng lightning. Kailangan mo lang rin umalis kasi baka magkaroon ka ng direct. Yung direct, wala yan, kahit nakasaan ka pa dyan. Direct na, itimama na sa iyo mismo, ano pa ba yun, di ba? So yan na yan eh, sa sobrang lakas nito, pwedeng tamaan ka at yung hangin in between you at saka ng earth, maging pat pa rin yun eh. So magiging conductor ka in the sense. So, huwag ka magmagali na, sabi naman, safe naman ako dito. Hindi, yung direct lightning ang problema mo. Di ba? So, doon, kaya kailangan umalis ka na. Gusto mo magpakanggaro ka na safe ka o ayaw mo mapahiya ka na may nakakakita sa'yo, lakad ka lang ng diretso tsaka katamahan. Di ba? So, doon ka na. Kita mo ito, tinamahan to, wala nang katawan, no? O, pakita lang. So, ingat-ingat pag may time. Next. Kanino na ito? 56 na. Yan. It's banding. Ito yung sinasabi ko, yung mga banding na ito. Ayaw mo kasi na mangyari na nakadikit ka rito, ito lang ang tinamaan ng lightning. Since walang connection tong dalawa, hindi nag-equalize yung voltage dito. Etong isa kong putol yan, nag-zero ka dito. Zero yan. Ito ngayon may mataas na voltahe. So kung nandito ka ngayon, in one room na meron itong magkaibang protection na yan, ito ang potential difference mo. Unlike kung meron siyang band dito sa ilalim, at least meron man siguro maliit lang. Yung chance is maliit. Ayaw kasi nitong mga telecom na nakakorek sila sa power. Kasi sinasabi nila nagkakaroon ng interference. Pero ito naman, magpa-function lang ito during unbalanced voltage. Nagkaroon ng high voltage, nagkaroon ng lightning. Halimbawa, itong linya mo, biglang nabagsakan ng high voltage. Yung dati mong 400, bumabagyo, nabagsakan to ng high voltage. Pag nabagsakan to ng high voltage, ang taas ng difference itong dalawa. Yun ang iniiwasan mo. Pag tinamaan to, since nakaband yan, sabay-sabay silang tataas. So, walang potential difference. Yung chance mong madisgrasya is absent. Clear? Yun ang, anyway, you have special topics on grounding system, which will be discussed to you ng mas deeper. Okay, next. So, ito yung banding na sinasabi ko. This only be done doon lang sa unang-unang panel. So, from transformer to panel. Then, all outgoing, wala na yung dapat. Magkahiwalay na to palagi. Sometimes, nakakita kayo ng hindi ito nakaband. Dapat yung grounding bar mo, dapat nakakonect doon yung body ng panel. Dapat yan palagi. Ngayon, kung minsan nakita nyo walang connection na ganito sa diagram, pero kulay green ito. Ibig sabihin kung kulay green ito, yung tornilyo niyan naka-connect doon sa panel. In short, banded pa rin. Clear? Ha? Kasi may makikita kayo na, ba't sabi ni sir, ibabanto, wala naman. Pero makikita nyo, kulay green itong isang sa tatlo na yan. So ibig sabihin, connected pa rin siya, banded pa rin. Ha? Next! It's C. So, pag sinabi natin dwelling unit, ang definition ng dwelling unit, there must be a permanent sleeping, cooking, sanitation, and living. Yan yung tinatawag natin na dwelling unit. Yung mga previous definition, yung sleeping niya, parang sinasabi niya, dinefine lang niya yun na kahit na yung, kinlarify niya na kahit na yung tinatawag natin studio type is considered as dwelling. Kasi meron pa rin namang sleeping yun, although hindi siya nakaseparate na room, but still, meron pa rin siyang sleeping. Natural. Alam nga naman, pagka nakatira ka sa studio type, walang natutulog na doon. Ibig sabihin, lahat ng tao rin gising. Hindi na sila natutulog. Diba? So meron pa rin naman silang permanent sleeping area.
Clear? Kasi mga uso ngayon, di ba, yung mga studio type? Sa studio type kasi walang kwarto yun. Lahat sama-sama na ron. Kwarto, living room, cooking. Di ba? Normally, ang setup ng mga condo ngayon, pagpasok mo, ito yan eh. Ang mga condo ngayon, halimbawa, may mga condominium na ang square meter lang, 17 lang. May mga na-design kami ganito, hindi ko alam paano magkakasya tao dyan eh. So, ang style niyan, pagpasok mo dito, normally yan, CR to. Tapos, nandito yung lababo. Yan. Tapos, yung iba na may one bedroom, ang style ng one bedroom nila, ayan yung one bedroom, halimbawa, ito yung door. Yung kama nila talagang sagad-sagad dyan. So, ganyan. Pag tinignan mo, parang ang laki. Pero pag pumasok ka na sa loob, para talaga nakikita mo masikip. No? Tapos may television dito yan. Tapos ito ka, nandito ka. So, at least panood na panood mo talaga. Kasi lapit lang eh. So, hindi ka na mamumroblema. Ha? So, ganyan ang mga setup. At meron naman setup na wala nga itong kwarto talaga, totally. No? So, yun yung mga tinatawag natin studio type na mga condo. Next, number 58. By the way, etong AWG hanggang ngayon ginagamit pa to ha. Ginagamit pa rin to sa sizing. Hindi pa ito laos. Nagagamit pa rin yan. Yung mga tinatawag nilang wire na UL listed. Pag sinabi mo United Laboratory listed, ito yung mga klase ng materials, klase ng equipment, na in short, magandang klase. Class A. Halimbawa, sinabi sa'yo, sir, itong equipment namin, UL listed to. Ibig sabihin, reliable yun. Ang mga UL listed na materials, equipment, mahal yan. Ngayon, sinasabi ng isang supplier, sir, malalaman mo na ang wire namin ay UL listed kapag ka ang sizing niya ay AWG pa rin. Pag hindi AWG, niloloko kayo ng supplier. That is not UL listed. That is only one of the suppliers. I don't know other suppliers. Pero si Peldads, to name, si Peldads, yan ang sinasabi niya. Ang UL listed nila is under the sizing pa rin ng American wire gauge. Kasi itong UL, normally ito, sa US ginagawa yan. Okay? Next. Of course, they have some offices then, but mainly sa office talaga yung United Laboratories na yan. Next. Auto-transformer. So you should not be using the auto-transformers as branch circuit. Load na yun eh. Normally, after ng auto-transformer, normally, ang ginagamit natin doon, lalo na yung maliit, load agad. Alam mo, television, something like that. No? Ito, circuit derived from branch circuit shall not be derived from auto-transformers unless the circuit supplied as a grounded conductor, blah, blah, blah. Next. Ilan? Kulang yan. Unit? Kulang pa rin. 5. So you need 5 sets. But sa municipality, hindi na sila nangihingi ng plano, hindi na sila nangihingi ng hard copy. What they are asking from you is the soft copy. No? So, minsan nangihingi na lang sila ng pengi lang ako ng isang hard copy para doon lang kami magtatatak. But all other, kasi parang kunyari marami nag-i-review yan eh. No? Nagtataka nga ako, ba't kailangan nila ng 5? I don't know kung sino nag-i-review niya. No? 5? Sino kaya mga nag-i-review niya? Tingin ko, wala naman nag-i-review, so why need 5? So yung iba, humihingi lang ng isang kopya, tapos CD na lang. Meron pa nga namin ginawang isang project na ang hiningi niya, A3 size lang, hindi siya yung malaking plano. A3, alam niyo yung size ng A3, di ba? Doble siya ng A4. So gano'n ang mga sizing ng yung A3 sa tunay na buhay, siguro mga ganito. Yung drawing paper na ginagamit nyo, yun ang size ng A3, yung drawing paper. Pag kinalahati mo yan, yan yung A4. Yung alanganing short, alanganing long na bond paper, A4. Ito yung business size na papel.
Hindi ito yung mga ginagamit sa school. Sa school kasi, pabilan nga ng kokon ban. Natatanda ko ng bata ko. Pabilan nga ng kokon ban. Diba? Hindi pala kokon ban. O, para mas maganda, bond paper. Para naman hindi ka na sumablay. Hindi mo alam kung kokon o kokon ban. Okay? Tapos, kapag dinoble mo yung A3, ayun yung mga sizes ng mga plano natin, A2. Diba? Tapos, pag dinoble mo pa yung A2, dinoble mo yan yung A1. Pag dinoble mo yung dalawang A1, ayan ang A0. So, palaki ng palaki. Yun yung mga plan size natin. So, madali rin namang tandaan yung mga sizing. So, ito yung ginagamit na pang mga letters. Ito yung ginagamit sa drawing. So, what I'm saying, other municipality is only asking this size of drawing. At ayaw nila ng blueprint. Kasi ang panghingan di ba? Nakaamoy na ba kayo ng blueprint? Kahit sa ilong, di ba? Oh. So, ayaw nila yan. Pag binuklat nila yan, ang panghi-panghi. So, ang ginagamit na lang nila, etong A3, white print, ang liwanag pa. Natataka ako bakit ginagamit pa yun yung blueprint. Tapos na dapat yun Di ba? Unang-una, ang sakit sa ilong. Plus, hindi na-recycle yung papel nun. Hindi yung binabibili. Pag binenta mo yun, walang bibili nun sa junk shop. Hindi yun nabibili. So talagang totally waste yun. Tapos ang pangupango pa. Di ba? Sakit sa ilong nun Para kasing ammonia yata yun di ba? Ginagamitan ng ammonia. Next. Air conditioning load is a demand load of hindi, 100% lang yan. So, sa mga sizing tayo nagkakaroon ng mga 125. So, ito yung pinag-uusapan dito, demand. Pag nagdi-demand tayo, yung demand natin normally is demand 100% na yung maximum. Next. It's 125. So, sabi ko nga kanina, yung motor natin is being protected by circuit breaker, but normally the circuit breaker capacity or ampere trip setting niya is mas mataas kesa roon sa ampacity ng conductor. So, hindi pwede. And, discuss din natin kanina yung overload protection, di ba? There are some motor na hindi nilalagyan ng overload protection. What are those motors? Example. May motor na walang overload protection. Kumbaga, bahala ka ng masunog. Anong klase ng motor yun? Yung ginagamit sa sunog. Fire pump. Wala yung overload protection, mga fire pump. Kasi, ang overload protection kasi, ang motor, pag hindi umi-start yan, nag-high current. Di ba? Alam niyo naman yan yung lock rotor current na tinatawag. Nadinig nyo na yan, di ba? Lock rotor current. Alis na sila. Yes. At least, hindi na narinig niyo ako. So, lock rotor current. Yung lock rotor current, that is also, another name yan is starting current. Mataas yan. Parang itong motor, itong electric fan. Kung gusto mo itong sirain, hawakan mo muna bago mo start. Ibig sabihin hindi siya iikot. So pag hindi yan umikot, high current dyan. Maya-maya yan, naaamoy mo, sunog na. So ganyan, halimbawa, nasa maintenance kayo and you want to replace the motor na paulit-ulit na sisira. Ganun lang ang pagsira. Kaya kung screwdriver yan, i-start mo, maya-maya yan, sunog na yan. So i-report mo na, sir, wala na talaga, hindi na kaya na, sunog na, natuluyan yung motor natin. O palit. Mas madali yung magpalit, di ba? So that is one way. Ngayon, yung fire pump, pag hindi siya umi-start, mag-high current. Pero pabayaan mo na, kasi para siya sa sunog So kung bibibihin mo siya na ayaw nang umi-start, gagana yung overload, mamamatay siya, useless na yung fire pump mo. So dapat pabayaan mo siya, baka naman umi-start Minsan kasi itatry yun. So bayaan mo siya mag-try hanggang sa umandar siya. Kasi kung minsan pag ang fire pump mo matagal hindi pinaandar, pwedeng magkaroon ng stock up. Clear? So isa yung fire pump. At saka yung iba naman, ginagamitan pati yung mga stair pressurization fan. Yun yung pag high-rise, meron kang fire exit. Yung fire exit natin, nilalagyan niya ng hangin during fire. Nilalagyan niya ng fresh air para magkaroon siya ng positive pressure sa loob. Yung positive pressure na yun ay hindi negative pressure. Tama.
So, pag sinabi ng positive pressure, ibig sabihin, yung usok hindi makakapasok sa fire exit. Kasi nga, mas mataas ang pressure doon kaysa sa labas. Diba? So, yun ang reason kung bakit yun merong stair pressurization fan. Yun din, pwedeng hindi nalagyan ng overload protection. Kasi kailangan mo yun, life safety equipment yun. Pag wala yun, yung fire exit mo, inutil yun. Kasi pag exit mo doon, exit din pati usok, sabay-sabay kayong may-exit doon. Kasi takot din yung usok maapo yan eh. Di ba? So, sabay-sabay kayong i-exit doon. So, hindi magiging unsafe yung fire exit. Clear? Next. Yan, kabisado nyo na yan. Great. Tandaan nyo yan ha. Napaka-importante yan. Mamula na yung umalis kayo hanggang lolo na kayo. Huwag nyo kalilimutan yung tatlong item na yan. Maraming hindi nakakaintindi yan. So, kulay green. Next. Ampere rating. Next. Letter C. Kasi magiging 80% na lang siya. 80% of the ampacity dahil nga doon sa kanyang derating factor. So, meron tayong derating factor na ina-apply kapag mas marami na sa tatlo yung wire mo. Hanggang tatlo lang. Yung tatlong binibilang na yun, yung current carrying conductor yun, ang current carrying. In short, siya yung wire na dinadaluyan ng kuryente. Normally, yung grounding conductor mo, hindi yan kasama sa bilangan. Hindi kasama sa bilangan yan kasi nga, wala namang kuryenteng dumadaloy dyan during normal operation. Magkakaroon lang ng dadaloy dyan kapag nagkaroon ng ground fault. So, minsanan lang yun. At mabilis yun. Pag nagkaroon ng ground fault, siya yung magre-report sa circuit breaker, kung may ground fault, mag-trip ka dyan. So, yun yun. So, maliit lang yung duration nun. So, hindi siya magkukos ng heating. Kaya hindi na yung sinasama sa bilangan. Kaya napansin nyo hanggang tatlo. Ang isang circuit naman natin, maximum number of current carrying wire na nasa loob niya, normally 3 lang para sa 3-phase. Kapag single phase siya, dalawa lang. Hindi tayo naglalagay ng, baka mamaya pag nagpapagawa na kayo ng bahay nyo or what, magtitipid kayo sa conduit Isang circuit, isang conduit. Tandaan niyan Kung baka mamaya, kasya naman ayon sa code, kasya naman daw ang 10, 11, siyam na wire doon sa isang dimedya. So, huwag niyong gawin yun. Sinasabi lang yun ang code, pero hindi naman niyo dapat gawin yun. Next. Okay. So, 135. So, tandaan nyo sa capacitor, 135. Pag generator, yan yung 115. Next. Okay. So, ito yung concrete pad. Normally, ito yung mga equipment pad na tinatawag natin. Ito yun. Hindi ba yung mas mataas? Huwag lang daw mas mababa sa 100. This is the standard. Yung 100 na sinasabi niya, ito yung thickness na to. So, yung thickness mismo. That is for housekeeping yan. Para pag nililinis mo yung paligid niya or pag nagkaroon ng mga konting water seepage dito, hindi na-apektuhan yung equipment mo because it is elevated. Walang kinalaman yan sa papatungan. That is only one of the purpose. Pero the main purpose is for housekeeping. Pagka nga yan ay nakatungtong, halimbawa dito sa floor na to, mas ayaw nga ng structural engineer na meron nito kasi nga sa gabal pa ito, pampabigat pa to ng load nila. So, okay na sa kanila rito kasi sabi nila, yun namang floor ko na yan, nakadesign para sa weight nito. So, huwag mo nang idagdag to kasi makakadagdag pa to sa pabigat. Clear? Pero tayo, nire-require natin to because of housekeeping. Next. Ito, wala na. Kasi meron naman siya. Sadya na dyan bilagyan ng paa. Okay? Next.
not less than 150 millimeter. Should be within the junction. It's 6 inches. So 6 inches or 150 mm or millimeters. Next. It's controller. Pag nakarinig kayo ng salita na disconnect or sa mga British is isolator, ang ibig sabihin nun, hindi siya ginagamit na normal na switch. Pag sinabi mong disconnect lang siya or isolator, iba ang rating nun kaysa sa ordinary switch. Yung ordinary switch kasi, di ba pag nagsuswitch on-off kami, mga sparking na nangyayari. So, yung mga isolator at saka disconnect, hindi naka-design para doon. So, pag sinabi mong disconnect, i-off mo muna yung breaker bago mo i-open ang disconnect. Bago mo ulit i-on ang breaker, isasara mo muna ulit yung disconnect or isolator. Yung disconnect mo, ginagamit lang yun kapag ka-maintenance normally. Pag nag-maintain kayo ng safety. Ang setup, ganito. Ito yung circuit breaker mo. Nandito yung disconnect. Ito yung equipment. Let's say motor yan. Sabi ko kanina, hindi mo ito pwedeng i-open kasi magkakaroon ng sparking. Hindi to naka-design para doon. Hindi niya kaya yun, masisira siya. So, ang gagawin mo, ito muna ang i-open mo muna itong circuit breaker mo. So, pag naka-open na yan, tsaka mo pa lang ito pwedeng itaas. Now, bago mo ulit ito i-on, kailangan nakababa ulit ito muna. Clear? Hindi pa pwedeng on mo to, tsaka mo ito ibaba. Magkakaroon na naman ng sparking. So, yun ang ayaw mo eh. Hindi naka-design doon ang isolator. Isolator ang tawag dyan. Ang talasang gumawa ng isolator na term yan is yung mga British. No? Yan na naman yung IEC. Ngayon yung disconnect tayo yan. Ito yung mga Amerikano. No? Disconnect switch ang tawag nila dyan. Hindi yan yung load switch. Yung load switch, ibig sabihin may load siya, i-on off mo. On off na may load. Ito hindi siya, wala siyang load in short. Kapag tinanggal mo kasi sa breaker yan, wala naman supply eh. So wala, kahit tanggalin mo yan, walang sparking na mangyayari. Next. Kaya nga parang halimbawa, electric fan, try nyo, kahit sa electric fan o any other load. Pag isinaksak mo yung electric fan na naka-on na siya, isaksak mo, makakita ka ng spark. Diba? Pero tanggalin mo yung i-off mo muna yung electric fan bago mo isaksak, wala siyang spark na mangyayari. Clear? Ha? Iba naman yung spark. Pag may nakita ka, tas parang may spark, iba yan. Pag-ibig naman yun. Next. It's outlet with blank over. Next. It's steel cables. Next. Okay, 125. So ito yan, no? 125 if your motor has a marked temperature rise not over 40 degrees Celsius. Clear? Tapos sabi niya rito, all other motors 115. So, palaging ang pinakamataas mong setting, tandaan mo ha, wala ka nang lalapas sa 125. Kasi ito yung maximum na kaya ng conductor mo, 125%. Dito natin sinasize ang size ng conductor pag motor. Ha? Next. Okay, from the name itself, junction box. But in other country, hindi na nagkakaroon ng junction box. Ayaw nila nitong junction. Normally, ang wire nila, ibinababa nila talaga. Doon talaga sila nagko-connect sa device. Hindi sila nagkakaroon ng junction box. Ayaw nila ng junction box. So, ibig sabihin, wire, bababa yan, tapos wire sa kabila, bababa. Doon nagko-connect sa device. Ito yung junction box mo, di ba? Di-drawing ko na ba ito kanina? Hindi pa. So, ito. Pangit naman junction box natin, kaya a little bit square.
Normally, sa atin, sa tunay na buhay dito sa Pilipinas, may wire ka dyan, dalawa. Assuming dalawa lang, line 1, line 2 para sa ilaw. Ang gagawin ng electrician dyan, i-splice niya itong dalawa, pagkukonneksyonin niyan, yung dalawa, tapos meron pang isang wire para doon, bababa doon sa device. Ito ngayon yung ilaw mo. Kaya na set up. No? Kaya kailangan mo itong junction box kasi splice box to eh. Tapos ipapasok niya yan dyan, lalagyan ng cover, tapos ito naka-flexible conduit. Ganun ang set up. But in other country, hindi. Yung dalawang wire na ito, bababa yan hanggang dun, hanggang sa device. Sa device na ito, may terminal itong dalawang to. Tapos, yung wire ulit na aalis, papunta naman sa susunod na device. So, ang bumaba talaga sa kanya is 4. Dito, 2 lang. Kaya kung kayo magiging estimator, pumasa kayo as quantity surveyor, tagakwenta nitong mga gagamiting materyales. This is a very tough job kasi kukunin mo, ikaw mag-estimate ng materyales na gagamitin. So, malaki ang pinagkaiba nitong dalawang to. Okay? So, malalaman na agad ng isang nagpapa-estimate sa'yo kung alam mo ang ginagawa mo o hindi. Halimbawa, sinabi niya na ganito ang setup, tapos umorder ka ng electrical tape. Doon pa lang, alam nilang may problema ka. Alam mo namang walang splicing, may electrical tape ka. Hindi, alam na nila agad, hindi mo alam ang ginagawa mo. Diba? So, yun yung mga ganon. Tapos, ang wiring devices ng mga yan, mapapansin mo sa British, malalaki. No? Ang style nila, yung 1 gang mo, ang box mo, pang 1 gang talaga. Yung pang 2 gang mo, malas malaki. Kaya nung one time, nung nandoon ako sa Dubai, tinanong ako ng Pinoy, Sir, yung bang mga outlet nyo, ano po ba yun? 1 gang or 2 gang? Ang sagot ko sa kanya, nairita ako sa tanong, so nasabi ko sa kanya, saka na natin problemahin yun. Sarang mo na muna yung mga boxes. Okay na yan. So I was in the impression na ang mga boxes ng 1 gang at saka 2 gang, iisa lang. Sa Pilipinas, isa lang yun eh. Ang tawag natin to utility box eh. So, whether gawin mong 1 gang, 2 gang, 3 gang, isa lang yun eh. Di ba? Kaya sabi ko sa kanya, saka mo na problemahin yun. Tsaka, siyempre, since ako yung consultant, sila yung contractor, medyo okay pa din siya. Hindi na ako sinabihan na, huwag kang tanga, iba rito sa Pilipinas. No? So, sinabi niya sa akin, Sir, iba kasi dito, sir, eh. Ganon, in a nice way pa rin. So, sabi niya kasi, Sir, ito yung pang 1 gang, ito yung pang 2 gang namin. Sabi ko na nga, sige, ayusin natin mamaya. Ganon. Kala ko, hindi mo alam eh. Sabi ko sa kanya eh.